Magandang gabi. Ngayon po ay Pizza Jess ng Nob Nobyembre 2025. Ngayon po pag-usapan natin si Anjo Iliana. Ang latest niya na pasabog laban po kay Tito Soto, kay Vic Soto at saka Joey De Leon. Ang pasabog niya sa ngayon ay sabi niya, tulit akala ko ba si Spire? Akala ko ba si Spire na hindi na siya magsasalita? Yung pala mayroon pang dagdag. Siguro hindi nagkaintindihan kung anong ibig sabihin ng ceasefire. Dito may dulot na kung bakit nagpatuloy ng salita si Anjo Iliana. Ang pakiwari ko lang po ay sapagkat nagsalita naman si Christopher Min laban sa kanya. Tinitira siya patungkol doon sa issue niya sa iskandalo daw kuno tungkol doon sa Anjo Iliana College na tungkol doon sa TESDA na nanluloko daw si Anjo Iliana. So, here he goes. Salita na naman. Anong sinabi niya? Narinig niya kung sino ang naggurgor sa kay Kapitan Ray de la Cruz. Kapitan sa Quiapo yun. Nakilala ko yun. Personal ko nakausap nung buhay pa siya. Totoo yung nangyari noong panahon na ako ay editor ng People's Tonight. Siyempre, editor ako ng People's Journal Tonight. Nandun sa opisina namin, ang lahat po ng mga tinatawag na mga movie writers ay iniimbita nila ang kanilang mga subject matters, yung mga ina-interview ng mga artista, mga managers ng artista, at kung sino pang iba na may kinalaman sa movie. So, nagkataon naman na dahil editor ako, ay katabi ko yung mga entertainment writers at saka entertainment editor namin noon na si Julie Fe Navarro. So, yan po. So, nakilala ko yan si Ray de la Cruz. Marami akong pwedeng ikwento sa narinig ko rin sa kanya. So, at that time, siya po yung manager ni Pepsi Paloma. So, sino naman si Pepsi Paloma? Buenas noches, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Muy buenas. Okay. Tapos po si Ray de la Cruz ay matagal naging kapitan ito ng Quiapo, Maynila. Sikat na kapitan ito kasi at the same time, bakla po ito siya. Maliban sa pagiging kapitan sa Quiapo, siya rin po ay manager siya ni Pepsi Paloma. Noon sikat noon sa panahon na sikat ang tinatawag na soft drink beauties. Merong si Sarcy Emmanuel, meron si Coca Nicolas. Mga sikat na sila at ang kasikatan po nila ay nakabase po sa kanilang gandang mukha, gandang katawan na pinapakita po sa pelikula. Kaya marami din po mga kalalakihan noon na nanonood talaga ng pelikula nila. Kasi nga po ay nahumaling sila sa mga katawan nitong mga soft drink beauties. So, ngayon, minsan ay may kwento. Ayoko nang banggitin kasi may strike out ako ng YouTube. Alam niyo na anong ibig ko sabihin. May nangyari doon sa Sulu Hotel. So, hindi ko na sabihin kung ano nangyari. At ang tinuro na mukhang responsable sa nangyari ay sila ni Richie De Jorge, sila ni Vic Soto, si Vic Joey, si Joey De Leon. Ang papel naman ni Tito Soto dito ay wala siyang kinalaman doon, kundi siya pong tagalaba. Siyang tagalaba ng mga dirty linens in public. At ang tagal niyan hanggang ngayon, kinakanta nga yan ng ano ba yung kanta yung Spolarium na kanta ng Eraserheads. Talagang tinira sila ng Eraserheads sa kanta, ha? Lyrics of Spolarium by Eraserheads. Eraserheads. Yan. Sige, kunin natin ito.
isa kasi sa sikat na banda, na local band, itong Eraserheads. Sayang at nagkahiwa-hiwalay sila. Ang Spolarium na titulo na yon na inawit ng Eraserheads ay isang awit na madalas nauugnay sa nostalgia, pagod at pagnanais na makalimot. Ang pamagat ay hango sa painting ni Juan Luna na nagpapakita ng trahedya at pagkatalo. Sumasalamin sa damdaming pagod na pagkadurog sa loob sa kanta at sa mga pahiwatig ng mga pag-inom, pag-usap at pagtatakbo. So, tingnan ko. Ito, tinatanong ko tungkol sa linyada ng kanta na patungkol sa kay Pepsi Paloma. So anyway, ang naging kontrobersyal ito at tapos hindi naaresto, ibang klase. This is the commission of the biggest and sabihin natin, the weirdest and the most gruesome crime ever that happened. Pero hindi nahuli ang salarin. No, pinalabas na nagpagurgur siya sa sarili, pero I just don't know kung ano, kasi ang hirap ibabanggit dito sa YouTube. Ang YouTube kasi hinahabol ko, baka ibablock ako ng YouTube. So ngayon, at ito pa hanggang ngayon, hindi natutulog ang tawag ng konsensya. Hanggang sa ngayon. So kung matandaan ninyo, gumawa rin ng pelikula si Daryl Yap. At ang ginawa niyang pelikula na doon ay nagkaroon ng tinatawag na trailer. Naalala niyo yun? Tapos tinuturo si Vic Soto. Pero nagkaroon ng kasuhan ng libel o libelo at kinasuhan ni Vic Soto ng libel si Daryl Yap doon sa Muntinlupa RTC. Nakabinbin sa ngayon. Hindi natin alam kung ano nangyari kasi wala namang anunsyo ang magkabilang panig kung ano na nangyari doon sa kaso. Pero mayroon po akong prediction at base po ito sa aking karunungan bilang isang naging batikang abogado na kung ano ang mangyayari sa kasong ito. Sa totoong kwento ng buhay, ang problema lang dyan pag sa Muntinlupa, kilala ko dyan ang judge dyan, hindi ko lang magitin kung sino yung judge, na talagang ay convicting judge yan. Pagdating sa libel, ginigilty niya lahat. Na may naging kaso ako dyan na libel na hawak ko, ginilty niya pero nag-file ako ng motion for reconsideration. Ang problema lang hanggang ngayon, pila na? 5 taon na. 5 taon na nakalipas. No, wala pang pandemic. Ay na-file ko ng motion for reconsideration pero wala pa ring decision yung judge na yun. Hindi ko babanggitin ang pangalan ng judge. Nevertheless, without mentioning the name of the judge, I dare say na mali po ang decision ng judge. So despite that mali, hayaan lang muna natin. So ngayon, napipredict ko po, pag doon sa judge na yon, hindi ko lang babagitin ang branch, ay talaga makukonvict dyan si Daryl Yap. Pero pagdating sa apila, pagdating sa Supreme Court, ay sigurado ako na mananalo dyan si Daryl Yap. Kasi nakita ko naman ang lahat Presentation hindi naman yun paninirang, kundi talagang kasama yun sa may sensibility. Kumbaga, public interest din po yun ng tao na hanggang ngayon nagtatanong, ano ba talaga kuya? Ano ba talaga nangyari kay Pepsi Paloma? Ano ba talaga, bakit napatay po yung kanyang manager na si Ray de la Cruz? Yun ang mga tanong na yan. So, because of the high and deep interest in the story, ay nagkakaroon siya tinatawag ko na gijumo. Ano yung gijumo? Good intention and justifiable motive sa paggawa ni Daryl Yap ng pelikula. Kasi we need those information that pertains to public interest. So it is not a matter of fact
na kumo hindi opisyal ng bayan si Vic Soto ay bawal. Hindi po. Any kind of public interest, kahit na po pribadong tao ang subject matter, wala pong libel ang mangyayari dyan. Well, it is my prediction. Magaling pa naman ang abogado ni Daryl Yap, si Kwan. Si Raymond Fortun. Hindi ko alam kung sinong abogado naman ni Vic Soto. Pero but then I predict that Vic Soto will lose in that kind of libel war at the cyber libel sa Muntinlupa Regional Trial Court. But nevertheless, without mentioning what really happened, ang aking puntos dito is nagpapatuloy na nagdadagdag ng sabihin na natin ng na panggatong, ginagatungan palalo ngayon ito ni Anjo Iliana na tinitira si Tito Soto. So pakinggan natin po yung sinabi ni Anjo Iliana. Iyan po ang leksyon sa buhay po rito na makukuha. Kahit anong pong tago, basta pagdating sa mga ganon, konsensya ng bayan, ay dadalhin mo po yun hanggat sa iyong hukay. Ganon po mangyayari dyan. So let us present now Mr. Anjo Iliana. Ngayon, i-discuss ko mamaya kung may libel si Anjo Iliana dito. Kasi binablog din ito ng ibang lawyer na vlogger na maaring makasawang ng libel si Anjo Iliana. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan. Manager ni Pepsi Paloma. Oh. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling nag-viral online ang dating Eat Bulaga host na si Anjo Iliana matapos maglabas ng panibagong serye ng pahayag sa social media kung saan binanggit niya umano ang pagkakaroon ng sindikato sa loob ng noontime show. Sige, at least yan lang naman ang ang ikan ko. Tapos dadalhin ko kayo sa ibang mga akala ko ceasefire. Pero paano mag-ceasefire? Patuloy-tuloy salita ni Anjo Iliana. Tapos iyon pala nakuha ko na galit siya kay Tito Soto sapagkat hindi tinulungan ni Tito Soto si Anjo Iliana nung binibira ni Rapi Tulfo si Anjo Iliana. Pakitingnan natin ito. Yung interview na ito. Sa inyo ang pinag-uusapan at kung hindi pa issue yan, di gawan natin ang issue. Dahil dito, the issue is you! Yes, may pumapalapot na sa inyo. Takot na sa'yo eh. Oo, subukan nyo lang. Charota. Oo, ay, ito ang ating guest, nakakaloka, controversial na controversial. Oo, mula nung siya ay nag-Facebook live, ayan, dinudukot na ang kanyang live. TikTok. Sa TikTok ba? Oo, sa TikTok. TikTok, Diyos ko nakakaloka. Kaya pala kung ano-ano yung mga ginagawa niyang effects. May matanda na siya habang nagsasalita. At ito, Diyos ko. Na-enjoy niya eh. Oo. At 41 years na siya sa showbiz. Oo. Actor, comedian, TV host, politician, lahat na. Pinasok na niya. Diyos ko, ang caps mo na lang ang hindi pa. Hoy, Ah. isa yan sa dahilan kung ba't ako bakla. Si Anjo. Oo. Oh my God. Ba, oh? Mga Ilgana, brad. Okay. Oo. Ang nag-iisang Anjo Iliana. Yes, thank you. Magsalita ka Thank na. you at magandang araw. Alam mo, tawan-tawa ako sa boses mo. Bakit? May iba eh. Alam mo, baka sa susunod na ibang show mo, baka si Leo Martinez na. Yung Batanggenyo, gaya yung mga, magandang, hello. Ganun. Pag lang ako, kung mahusay ang pagkalap at pagsinap ng ebidensya, baklang baklang Baklang, sok. okay. Anyway, Diyos ko, ang tagal na pala ni Anjo, no? Pero matagal din siya sa Itbulaga.
Yes, from 19... Pero bago yan, bakit ka controversial ngayon, Anjo? Ano ang pinagsasabi mo? unang tanong. Sumakit ang ulo ng mga fans. Binanatan nga ako ni Christy. Oh my God, ano sinabi sa'yo? Hindi ko pa napapanood. Pero ano bang tanong mo? Kasi masyadong... Hindi nga. Marami akong bashers ngayon, mga 1 million. Oo nga. Tapos So- mga 990,000 lang yung mga kakampi ko. Oh. Hindi nga, kasi nga syempre, parang bitter ka daw dahil ang dami mong sinasabi against Itbulaga, may mga nire-reveal Hindi, ka pa. Ano ba yan? Kailangan natin kasi mag-rewind. O, paano? Mag-rewind tayo nung naghiwalay ang Tape Incorporated O, at ang Itbulaga. o. Alam mo yun, di ba? Yung mga panahon na yan. O, sige, Wala makikinig lang kami. wala na kasi ako noon. So, bago sila naghiwalay, mayroon akong movie noon. Siyempre, pag may mga reporters, di ba, may question. Oo. Mainit noon na parang aalis yung TVJ o tatanggalin yata yung TVJ sa Itbulaga. Di ba lumabas yun dati? Oo. May mga ganon. Nagkataon naman na may press ko noon. So, siyempre, nagtanong sa akin. Ang isang tanong sa akin, sino ba ang may-ari ng Itbulaga? O, siyempre, si dating Dabarkads, na 20 years ako doon, ang alam ko, ang may-ari si Alosos. Di ba? Si Halosos. Siya may-ari ng tape at overall, sabi ko, ang may-ari po nito si Halosos. Not knowing na magkakaroon ng breakup. So, ang nangyari no, nung nagkaroon na ng breakup, splice ba tawag doon? Yung ginagamit ulit? Ginagamit yung Yung mga old videos? Yung old videos na nakuha sa akin. Okay. Kahit months yun, ginagamit. Kasi ang issue nun, kanino ba mapupunta ang title ng Itbulaga? Okay. Di ba? Tsaka yung team song. O, dahil Ganun, napunta sa ganun, korte ganun. yan, di ba? Napunta sa korte. So, Oh. so ginagamit, ini-splice ako. Ang sinasabi, ako ang nagsabi na, hindi, sa ano yan? Kay Mr. Halusos yan. So anyway, nagamit. So marami ang fans ng Itbulaga nagagalit sa akin. Traidor, walang utang na loob, ganyan-ganyan. Bashers ba? Bashers. Ako naman, dahil naintindihan ko naman yung sitwasyon, I kept quiet. Tinanggap ko na ng lahat ng bato. Oo. Ngayon, lately, ito na, fast forward na tayo. Isa kasi ako sa naapektuhan dito sa nangyaring nakawan. Okay lang bang pag-usapan ng politika? Okay. Masyado akong naapektuhan dun sa billion-billion na ghost projects. Isa ako sa Pilipino na sobrang naapektuhan. And ginamit ko yung platform ko. I spoke against the irregularity. So yung tao naman, sige Anjo, wala kaming boses. Ikaw na lang ang boses namin. So lumaban ako, sumigaw ako sa pamamagitan ng yung programa kong yun, yung platform ko na yun. So nasanay ako. Hanggang sa nagkaroon na ng yung kunyari, yung Saldi ko, ganyan, Romalde. So, alam naman ng tao kung kumbaga sino yung mga involved yan. So ako, parang naging boses ng tao. Yung hinanakit nila na hindi nila mailabas, ako ngayon ang nagsasalita para sa kanila. And there was a time na si Tito Sen, kilala niyo si Tito Sen? Yes. Yes. Sasampalin ko si Anjo. Sino pa hindi nakakilala kay Tito Sen? Isa yung hindi nakakakilala kay Tito Sen. Yung Blue Ribbon Committee, di ba? Sino bang Senate President? Si Cheese, tapos Si naging si Cheese. Tito, Oo. tapos naging ganyan. Siyempre, ako naman, caught in the middle. Ang sa akin lang kasi, ang gusto kong banatan yung mga magnanakaw. Okay. Klaro yon. Gusto ko lang kampihan yung mga naaapi, yung pakiramdam nila. Katulad yung mga classroom na nawawala, yung mga flood control na binabahay. Marami kasi akong sumbong dun sa programa ko. Kaya dun ako kumakampi, yung mga hindi makapagsalita. Ngayon, syempre, si Tito Sen is identified sa gobyerno ngayon. Naka-align kasi siya sa presidente. Kasi ako, ang kinakampihan ko yung tao. Yung kinakampihan kong tao, galit sa present na situation ng gobyerno. Hindi sila happy kasi ang daming nakawan. So, nandun ako sa tao. So, medyo hindi kami magkakampi dito ni Tito Sen. Ngayon, dumating sa point na nagkaroon kami ng Ay, Tito Sen, kakampi mo palang kawatan. Kaya binibira ni Anjo kasi kakampi mo kawatan. Siya naman, kakampi sa mga ninakawan. katulad na pagising ko kanina umaga, ang dami kong bash. Tapos kami lang ni Tito Sen yung nandun. So, medyo nainis ako.
sabi ko si Tito Sen, binabanatan ako. Kasi there was a time pala last week na nanawagan ako because of the comments na, di ba nangako si Tito Sen na yung sweldo Sweldo niya, niya, ibigay ibigay. niya sa mahihirap na Oo. hindi kaya mag-aral. Oh. Eh, may mga ano sa akin, baka daw pwede kong manawagan. Mahilig kasi ako manawagan sa show ko. So, nanawagan ako. Wala naman akong sinabing masama. Ang hiningi ko lang, baka pwede daw pong resibo, ganyan. So, anyway, mula nun, parang marami na ang kumbagat, oy, nag-aaway yung dating parehong magkaibigan sa 8 Bulaga. So, anyway, kanina, medyo nainis ako kasi puro below the belt yung banat sa akin. Tapos kami lang ni Tito nandun. Mm-mm. Eh, bagong gising ako, nainis ako. So, medyo nagalit ako. Oh. O di, nanakot ako. Papasok pa na ako. Ano sinabi mo? Sabi ko, Tito Sen, pag hindi ka tumigil, ilalabas ko lahat ng chicks mo. Sinabi mo? Ilabas mo na. Oh? Alam mo ba't ko sinabi yun? Oh. Hindi naman totoo kasi. Umaga nang bablap ako. Pero mo lang yon? Hindi, galit ako. Pero ibig sabihin, Joke? baka isipin niya, baka may alam to si Anjo sa akin na. Oh. Ang sa akin, ang point ko, wag mo akong banatan. Kasi, Ano hindi- bang banat sa'yo? iba-iba na, wag, Siyang bumabanat Oh, sa'yo? Hindi, naniwala, kami ka lang- ba, naniwala ka ba bluff lang ba yun? Hindi po yun bluff. Kung ako, talagang totoo yun. So sabihin mo ganun, magba-bluff ka lang. That is, with your respect to you, Anjo, that makes you more disrespectful from me. Anyway, let us talk about kung may libel o wala. So, campaign manager doon ni PG na nag-try doon sa kanya, pumanig kay GMA. So, Yulig, no. So, Marie Rose, sabi mo si Saldico, titirahin natin si Saldico mamaya, ha? Anjo, may gumagapang na sa kamara ng clearance si Saldico, Pit. Magiging bala yan. Okay. So, anyway po. So, kung ganun po, anong pwede bang kasuhan ni Vic Soto, ni Tito Soto si Anjo Iliana ng cyber libel? Kung ang tanong mo ganun pwede kasuhan, sagot ko, pwede kung gustuhin niya. Pero ang tanong, mananalo ba? Yun ang, kung mananalo ba? So, ang sasagutin ko, hindi po mananalo si Tito Soto. Bagkos, kasi bakit? Sinabi lang may chicks. Hindi naman binanggit ang pangalan. Hindi naman binanggit kung saan. Sinabi lang may address. At saka, sorry. At saka, expected naman yan sa mga kritisismo sa bilang, hindi lang po siya popular person. Siya po ay public officer pa bilang senador. So, that makes him, ang problema niya that makes him vulnerable sa mga criticisms. So, whatever it is, kahit sabihin natin chicks, kailangan din sa trabaho ng ni Tito Soto bilang opisyal ay pakita niya na wala siyang chicks. Kasi pag sinabi mong chicks, pwede mong sabihin niya, ay, personal ko na yan, privado ko na. Hindi po. Kasi pag may chicks ka, lahat po na mga lalaki na mga opisyal ng bayan na may chicks ay nagnanakaw para ibigay sa chicks. Ganon din ang mga lahat ng babae na opisyal ng bayan para ibigay niya sa boyfriend niya o sa boylet niya ay susumikap din na magnanakaw kasi siyempre ibibigay niya rin sa kanyang boylet. So ganon yan. Kung mga ganon, may kilala nga ako na babae dyan eh. Ang taas ng rank ko dyan. Pero binanggit sa akin nung personal na nagbigay ng lalaki sa kanya. Babae yun ha. Yung lalaki mismo na nagbanggit sa akin, nagkwento sa akin, siya mismo ang nagbugaw, kumuha ng gwapong lalaki na bata pa at ibinigay doon sa matrona na yon na opisyal ng bayan. Ay, hindi ko nabanggitin kung sino kasi nakakahiya naman sa kanya. But then, that is a proof na lalaki man o babae ang merong mga kabit-kabit ay lahat po nangangailangan ng pera para ma-maintain ang kabit.
Yung lalaki naman na kinuha ay pumayag dahil may bayad sa kanya 200,000 pesos. Isang putok lang. Wala nang pangalawang round, isang round lang. Yan po ang alam ko, personal ko pong alam yon. Pero hindi ko po babanggitin ang pangalan kung sino man yung babaeng opisyal ng bayan. At kung sino din ang lalaking yon na nagbubugaw, hindi ko rin babanggitin ang pangalan. What is important is wala naman akong natamaan kasi wala akong pinangalanan. But then with respect to Anjo Iliana, mananalog ba ang kaso na libel ni Tito Soto? Hindi po mananalo kasi una po, opisyal siya ng bayan at expected naman ang lahat po ng klase ng kritisismo sa kanya kahit personal o kahit hindi personal. So, with that, hanggang dyan lang muna tayo, 25 minutes. Tapos ulitin ko lang, ang naging topic natin ngayon, inulit ni Anjo Iliana na narinig niya kung sino ang pumatay kay Ray de la Cruz. Si Ray de la Cruz po ay kapitan sa isang barangay dyan sa Quiapo, Maynila. At siya po ay, nung buhay pa si Pepsi Paloma, ay siya po ang manager ni Pepsi Paloma. Nakasabayan nun ang kasikatan ng mga soft drink beauties nung araw. Okay, hanggang dyan na muna at gagawa pa ako ng bagong live. Just wait for me in 15 minutes.